Nakakatuwa itong ano eh. Itong post na ito. Ang description dito, cryptic post. Hindi kasi pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Pero ako alam ko kung sinong tinutukoy niya dito. ha? ha? Alam ko kung sino. Mamaya, sangayon ba kayo dito sa tingin ko? Ha? Cryptic post kasi hindi niya pinangalanan. Pero yung mga patutsada niya, alam natin kung sino. Sa X, sa X ito, yung dating Twitter, doon nag-post itong si Senador Ping Lacson. Ganito yung pagkaka-post ni Ping Lacson. Mga kabunyog. Sabi ni Ping Lacson, ano'y natin. Sabi ni Ping Lacson, help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps mewing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Yan yung post ni Senador Ping Lacson. Post niya yan pinost niya yan sa X, yung dating Twitter. Pero tingnan nyo kinumpara niya sa mga hayop cat o pusa at saka dog. Yung pusa nagmamiyaw, yung dog nagbabark. Tapos yung pusa nasa ground floor, yung aso nasa upper floor. Ngayon, kung titingnan natin, pag sinabi mong upper floor, di pwedeng sabihin natin Senate. Upper floor, upper house. Pag sinabi mong ground floor, yung lower house, yung Kamara, yung House of Representatives. Ngayon, pag sinabi mong meow, sino ba sa kongresista sa ground floor, as a lower house, ang kilala bilang actually siya pa nga ang pakilala niya, crazy, cat siya nagmamiyaw. Congress meow nga ang tawag niya sa sarili niya O sino ba yon? Di ba si Congressman Kiko Barsaga yun? Doon naman sa Senado, naaalala nyo yung may mga lumalabas na mga ni Marcoleta na parang aso? Yan. At itong dalawang ito, si Kiko Barsaga at si Rodante Marcoleta, ang talagang matinding tumitira kay Ping Lacson. Ito yung dalawang ito, yung nagtutulungan sa pagtira, pag-atake kay kay Senador Ping Lacson, kung naalala natin. Di ba sa Kamara ang tumitira sa kanya itong si Kiko Barsaga? Sabi ni Kiko Barsaga, nakakahiya itong kapwa ko kabitin nyo. Nakakahiya daw ang kapwa niya kabitin nyo. Yung sinasabi niyang kapwa kabitin nyo, sino? Ay di si Ping Lacson. Kaya gumaganti lang sa tingin ko, yung post na yan ni Ping Lacson, kahit pasabihin mong cryptic post, may patama, hindi niya pinapangalanan. Pero alam natin, ang sinasabi niya dyan na crazy cat that keeps mewing in the ground floor, ay si Kiko Barsaga yan. Yeah? Gumaganti siya dyan. Ang patama na yan ni Lacson dahil nga si Kiko Barsaga, inaatake rin siya. Yung sinasabi niya naman dyan, annoying dog that keeps barking on the upper floor. Alam naman natin sa upper floor, sa upper house, ang tumitira sa kanya si Marcoleta. Ang tumitira sa kanya si Marcoleta. Nung isang araw, may post din si Ping Lacson, cryptic post din uli. Pero doon si Marcoleta yung tinitira niya. Hindi niya rin pinangalanan. Pero ang sabi ni Ping Lacson doon sa post niya, hindi niya na raw, may hindi na rin daw siya iniintindi, pinapansin. Kasi masyado daw itong boastful, masyado daw aggressive at masyadong vocal, maingay. Pero sa totoo, yung pagiging boastful niya, mayabang, pagiging maingay, ay lang yun, pagpapakita niya lang na para maitago yung kanyang weakness, yung kanyang pagiging mahina. Sa totoo, mahina siya. Tinatago niya lang yung kahinaan niya ng pagiging maingay niya. Sino ba yun? Alam naman natin, pinapatamaan niya doon si Marcoleta. Kaya itong si Ping Lacson, parang ngayon nagiging uso sa kanya yung mga cryptic post at mga patama Pero rin kasi, nararanasin din kasi ngayon ni Ping Lacson yung pinagtutulong-tulungan siya. Pinagtutulong-tulungan talaga siya. Halimbawa si Kiko Barsaga, di ba naglabas si Kiko Barsaga nung picture niya? Si Ping Lacson kasama sila Diskaya, iniintriga si Ping Lacson. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, ano bang purpose at nilalabas yan? Siyempre para sirain ako.
at sirain yung Blue Ribbon Committee. Tapos si Aimee Marcos tinitira din siya. Sabi ni Aimee Marcos nalilito na daw siya. Hindi niya na raw maintindihan kung anong parang nababalitaan niya raw na hindi na magpapatawag ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee at gagawa na lang ng report si Ping Lacson. O ngayon, binalikan ni Ping Lacson si Aimee Marcos. Sabi ni Ping Lacson kay Aimee Marcos, mag-attend ka kasi ng hearing at mag-attend ka sa plenary at saka magbasa ka ng mga usapan doon sa chat group ng lahat ng senador para alam mo kung anong nangyayari. Yun, napikon din si Aimee, biglang nag-leap ng group ng mga senador, yung GC nila ng mga senador. Anyway, kasi ito, talagang pinagtutulong-tulungan si Ping Lacson kasi talagang linalabas ni Ping Lacson yung mga senador na involved sa mga anomalya. Kaya pinagtutulong-tulungan siya nila Marcoleta. At syempre, si Kiko Barsaga, kakampi niya sila yung mga DDS na mga senador. Kaya tinitira ni Barsaga, pareho silang taga Cavite, itong si Kiko Barsaga. Kaya itong cryptic post na ito ni Ping Lacson, malinaw. Kayo, ano sa tingin nyo, mga kabunyo? Ano sa tingin nyo? Yung post na yan ni Ping Lacson, sinong pinapatamaan? Ako, si Kiko Barsaga yan at si Marcoleta. Kayo, ganun din ba ang tingin nyo dyan? Pero dapat si Ping Lacson din kasi, para makuha niya yung suporta ng mamamayan. Kasi kailangan niya dito yung suporta ng mamamayan, lalo ng mga netizens. Sa social media, dapat masuportahan siya. Para sana suportahan siya ng todo ng mga netizens ng social media at ng mamamayang Pilipino, dapat maging consistent din siya. Ang problema lang kasi kay Lacson, pagdating dun sa anti-corruption, okay. Sige, okay siya. Ayaw niya ng pork barrel, ayaw niya ng insertions, talagang iniimbestigahan niya yung mga korupsyon kahit ng mga kapwa niya senador. Ang problema pagdating sa ibang issue, lalo sa anti-Duterte tulad nun. Nung pinag-usapan yung pag-archive ng impeachment ni Sara, nag-abstain siya. Tapos kahapon naman, nagbutuhan naman tungkol doon sa house arrest ni Duterte, pumayag siya, bumuto siya ng yes, kasama siya nila ng mga pro-Duterteng senador. Kaya yung mga supporters niya, yung mga sumusuporta sana sa kanya, nadidismaya sa kanya. Kasi hindi siya consistent Yan ang problema kay Ping Lacson. Anyway, pero dito sa mga mga isyung ito, suportado siya. Kaya lang, mas magiging matibay sana ang suporta sa kanya ng mamamayan, lalo na ng mga netizens sa social media, kung consistent siya. Hindi yung pagdating dyan sa issue ng mga insertions, budget, pork barrel, yung mga anomalya sa flood control, okay siya. Pero pagdating doon kay Sara, sa budget, sa mga Duterte, wala, hindi consistent. Kaya medyo hindi ginaganahang sumuporta sa kanya ang mamamayan. Ay sa sunod-sunod na ito na mga atake laban sa kanya, pinagtutulungan siya, kailangan niya ang sulit na suporta ng mamamayan. Kaya dapat sana maging consistent siya para yung suporta rin sa kanya sulit din, consistent din. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.